Pumalag na. Pumalag na si Senator Marcoleta, mga kababayan, dito sa grupo ni na Erwin Bendalo Tulfo. Lalong-lalo na itong ginagawa nila, mga kababayan, na hearing na naging meeting, mga kababayan, sa Blue Ribbon. Ang sabi ni Senador Atty. Marcoleta, illegal yan Illegal yung pinaggagawa ninyo, mga Bendalo. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede ito. Dahil nagmumukha, mga kababayan, na hindi lang maleta o pera ang ninakaw nila, kundi pati na ang posisyon pa. Ang mga hudas, mga kababayan, na kampon ni Bangag, ang sasama ng mga ugali. Kaya pumalag na si Senator Marcoleta. Panoorin niyo po, ha? Una, Sen, bilang isang senador po, ano ang naging reaksyon ninyo sa pangyayaring ito? Makwepuhan nyo man kami kung ano yung nangyari talaga kanina. Wala naman ako dyan eh. Yun na nga po, yun na nga po. Ho. Kaya lang, ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create Yung pagkaka-create. Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo. Erwin Bendalo. Sabi nga namin ay unauthorized, Unauthorized. irregular, Irregular. illegal, Illegal. Yan talaga, mga kababayan. unconstitutional. Unconstitutional pa. Dahil ang pinagmulan niyan ay reorganization na ang nagpasya ay 12 lang. Ayan, mga kababayan. At alam nyo ba, ha? Di ba mayroong second hearing na ang totoong Blue Ribbon, mga kababayan, ng Senator Marcoleta? Scheduled June 10 ata up to 12, mga kababayan. Alam nyo ba, sinabotahin na naman ng grupo ng mga bangag. Gusto nilang mag-lockdown, mga kababayan, ng Senado. For security purposes daw ang mga animal. Tapos pina-work from home ang mga trabahante na naman, ang mga buwisit. Na miyembro ng Senado. Kaya sa mga pwede Grabe. nila ginalang mismo yung sa aligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Opo. At ang basis ng quorum sa aming pagkakaalam, at ito naman ang talagang pinanindigan namin, ay 24 senators. Opo. 24 ko mo, senators. Nagtatago si Senator Bato de la Rosa o kaya naman ay nakapiit si Senator Jinggoy, ay inalisan na sila ng kanilang status bilang kasama naming mga senador. Nananatili po silang senador. Opo. Kung gusto nila, mga kababayan, na 22 na lang, dumaan muna sila sa formal, mga kababayan. Sa tamang proseso, ipadeklara muna nila na hindi na pwede bumoto o hindi na senador sina Jinggoy at Senator Bato. Ang napakahirap kasi nating kalagayan ngayon, Kuya Benny, napapansin mo naman, napakarami Kuya? ng mga Kuya, mga katauhan ngayon na talagang sumasausaw dito sa pinag-uusapan nating power grab. Yun nga ang gusto Super naming sausaw. Dahil sinasabi Oho. na maraming legal minds ang nagsabing sila po ang legal. tapos ang nagsabi na rin ng mga legal minds daw sila, mga kababayan, sina Tuta. Diyos ko Lord. Yan nga si Tuta, mga kababayan, gusto i-dissolve ang Korte Supremang mga justices. Kayo po bilang abogado, paano Kapal? po natin mapaliwanag yun? Dahil Ako sila ba talaga yung Sila ba talaga yung abogado o yung pinakamataas na otoridad na dapat natin pakinggan? Ako, Kuya Benny, Sen, 24 na yung abogado na tanungan ko eh. 24 din ang sagot na. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko lalagumin yung 24 na Dahil kasagutan na yun, Sen eh. yung ganun hong sitwasyon hindi tuloy malaman ng tao kung ano yung tama at mali talaga Tapos, mga kababayan, nililigaw nila. Pati media, mga kababayan, kasabwat. sa pangyayaring yan. Yun nga yung nakakalungkot, Jen, Kuya Benny, dahil Opo. sa Kuya napakaraming Benny? gusto magpaliwanag. Hindi mo naman malaman kung ano ang political motivations ng bawat isa. Pero yung karamihan sa kanila, alam na alam natin sapagkat meron silang political colors eh. May political leaning. Bangag ang color nila, mga kababayan. Yung laging nababanggit dito sa programang ito, yung Sino ex-justice yan? ng Korte Suprema Si Carpio. Yung dilaw pa sa tae, mga kababayan, na si Carpio. na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para Yan basta mga kababayan, basta pabor sa mga Duterte, kontra yan si Carpio, mga kababayan, kahit wala na siya sa hulog.
constitute ng quorum. Ang binabanggit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Kuya Benny. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title. Litrato na. Ito, anunsyo ito ha. Hindi siya parte ng ano eh. Hindi siya balita. Advertorial siya. Advertisement siya. Isang Yes. pahinang advertisement. Sino nagpa-advertise? Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito sapagkat yung Sino nagpa-advertise? Baka kasuhan ka na naman yan, ha? itong simbolo ng ano Baka bitag na naman yan. ng IBP. Integrated Ay, Bar- Integrated. Negative advertisement, mga kababayan pala. of the Nandito, Philippines, po. nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines, ano? Ito yung kanilang pinaka-title eh. Napakalaki pag binasa mo. Great legal minds agree. Great legal minds. Great. Si Carpio, Tapos sa great. ilalim ng malaking titulo na yon, the Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa Nagpa-advertise pa, mga kababayan, no? Nagbayad sila, ha? Milyon ang bayad yan, mga kababayan. pinaka-titulo, Kuya Benny. Alam na, talagang talagang, nakalinyado sa isipin kabila. mo, This. Oo. ito ay masyadong Masyadong kaduda-duda. sasabi kong mapangahas na claim eh. Mapangahas. At saka, yung IBP, mga kababayan, dilaw na dilaw ang mga pamunuan yan eh. Samantalang, ang lahat ng miyembro eto, nagalit si Attorney Topacio nito, mga kababayan, dahil yung IBP, dapat sana, hindi yan compulsory dahil yung namumuno dyan, puro mga biased, pabor sa mga dilaw, ang mga naitatalaga. Tapos, sila mga kababayan, mga abogado, compulsory pa na magbayad pa nga, mga kababayan, ng membership. Tapos, kakalad ka rin ang kanilang mga pangalan dito sa paglalabas-labas ng mga statement na hindi naman kinonsulta ang kanilang mga miyembro. Yan ang angal, mga kababayan, ng mga abogado. Great legal minds agree. So pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, Sino? Sina Carpio, no? siguro mga 15 tao lamang ito na may dekano ng mga Dilaw. Mga law dilaw. schools ng iba't ibang lugar. Pero kung Mga din, mga kababayan ng mga dilaw. Yan, nakakatawa ito, mga kababayan, Lalong-lalo na yung mga din sa mga Ateneo. Dilaw na dilaw, mga kababayan. UP. Lord. akuin mo yun, sa aking palagay masyadong presumptuous yung kanilang opo. yung kanilang pagkiklaim ng gano'n. Hindi lang Presumptuous. unfair sa mga kapwa ng abogado. Ako, okay lang sa akin yun eh. Opo. Pero sa aking palagay, yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000. Aha. I-boycott na nga yung o yung mga abogado. Palitan nyo na nga yung IBP. Mga nabubuhay na abogado ngayon. Okay, opo. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na Wala. abogado ngayon Pati, maski mga leaders, mga kababayan, hindi konsulta. Sila lang mismo. para lang makagawa ka ng isang Kinalagyan ang ng IBP. makakuha ka ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Opo. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang Dakilang. Opo. Dakilang mga hunghang. legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung o yung naganap na event nung June 3 Aha. na pinangunahan ni Senator Gatchalian Gatchalian, Sanghudas. ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Aha. Ayun nga po, Sen, actually, meron din ako nakitang mga grupo, at saka mga abogado, na ngayon ay dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Oo, yan nga ang sinasabi natin. Hindi sila konsulta, mga kababayan. Tapos, kakalad ka rin ang buong institusyon. Marami yan. Hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tananaw ng IBP na okay ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng Ang mga IBP leaders ba yan, sa ha? kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Lahat abogado, mga kababayan, kasapi dahil automatic yan. Opo.
Wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Survey? Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Opo, ito yung stand natin, ano? Oo, okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, Oo. siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, Opo, oo. Ang problema, Wala. bigla na lang lumitaw noong Q4 2026, yung isang state Si Bakino nga yan ang ano, sino yung mga head ng IBPD dyan? Bakit na nanalo kasi yung mga dilawan na yan mga kababayan eh? Appointed ba yan o elected dyan sa ano, sa grupo ninyo? statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na, ito nga, IBP. Sino ba yan, official si Kuya statement Benny? nakalagay. Pero Di ba si Jean at saka si ano dyan mga kababayan, si Jinso at saka si Nelson? nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila, IBP official statement. Oho. Ngayon, kinakailangang malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin Oho. na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, no? lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, Opo. nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na 139-A. kumakatawan sa IBP. Opo. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang yung bylaws ng IBP Opo. na may petsang 1974. Okay. Oho. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Oho. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters, ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ito. ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay So paano na ang election pala ng IBP ngayon? Appointed na lang. yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Okay. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kung hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo Pati IBP no, nakibangag no? ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Oh, ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political. Okay. Non-political, imposibleng non-political ang pinagagawa ngayon? Ay, Diyos ko. And every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ipinalize ninyo yan. Sino yan taga ano dyan sa IBP? Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Ayun mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rin, Matagal na yung nakikisaw-saw yung IBP mga kababayan, lalong-lalo na sa sa ICC at saka kinatatay Digong. Antay na antay ang mga buwisit na yan eh. ito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. O bakit ngayon? Pinayagan yan? Oho. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP.
Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. So wala pala yun. Walang committee ang ganun sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Ayan. Rule 139A Oho. ng IBP, Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Opo. Parang kung tawagin namin ito, rules of procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito eh. Pero ito yung pinagmumula ng Mortal sin yung ginawa nila mga kababayan. tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte. Hindi ka naman masyadong Napag-iwanan. napag-iwanan. Kasi yun ang palang rules of court. Ngayon, Opo. kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang Sino? Yan ang si Bakin. Bendalo na dito? naman. Oho. Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan ang galing yun? Oo, Pinayagan ba natin yun? Oho. Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Oho. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? No, ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat Pinalitaw. i-disown nila ito. June 4 pa ito eh. Ngayon lumabas ito. Wala disownment eh. Banggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na Grabe no. Itong mga jablo ng mga kababayan. Kahit saan andun. dyaryo, great legal minds, sabi niya gano'n. Just agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi kung IBP na naman ang nakalagay roon eh. Advertorial Natural, may may bayad bayad yan. talaga. Sapagkat Pa-advertise. one page yun eh. Opo, full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng karaniwan, katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na Gastos din nyo yan. Ambagan yan mga kababayan. Mayroon silang annual na registration at saka renewal. hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganon ay isang pahinang ng dyaryo, ng ang malapad, babayaran. Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang mahal din Tama pala po, yan, mahal yan. Mahal yan pala. Lalo na broadsheet. baka mura pa yun. Broadsheet ito eh. Ganun pala. Isang buong pahina Isang buong ginamit pahina. nila at pati yung IBP yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na yun. Ayan. Kasuhan ninyo yan. Lumabag na sa inyong bylaws eh. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, great legal minds agree Oho. na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Talaga, no? Great legal actually, minds pa. Tama, binabanggit mo Kuya Benny. Kapag ka nabasa ng pangkaraniwang, parang Kung karaniwang tao mga kababayan, as if na talagang yun na talaga ang stand ng mga abogado. Samantalang maraming abogado hindi agree mga kababayan. Kabilang na sina Cayetano, sina Senator Marcoleta. Mga abogado yan sila eh. Tingnan nyo ang kamay ng mga bangag. dating tuloy ba, ang galing kasi Oh. mga abogado para ito sa buong Pilipinas. Grupo ng Ang mga abogado. leader nila nagsalita. Ganun ang dating sa amin, Sen. Oo. Ayan. Kamay na naman ng mga bangag ang nandyan mga kababayan. Samantala, dito tayo mga kababayan ha. Meron tayong diskusyon kinaka Eric na maganda. And speaking of terrible situation under Marcos government, ma'am, at mapang-insulto at mapanghamak na uri ng mga opisyal ng gobyerno, I'd like to get your reaction hinggil dito sa statement na naman ng isang tulfo. Ayan na naman. Tulpok na naman mga bendalo na naman mga kababayan ito. Yung isang tulfo, si Bendalo Erwin Servicers Talon Tulfo. Yung binanggit ko ma'am na pinike niya pati US passport niya. Umamin siya mga kababayan ha. Nag-TNT siya ha. Wala pang resolusyon dyan mga kababayan kung ano ba talaga nangyari dyan sa
issue ni Tulfo sa pagiging US citizen niya? Wala pa. Silent lang mga kababayan. Dinoktor-doktor yung pangalan niya. Nagpasori na siya dahil sa kahambugan niya. Hambog! Na-insulto at binastos niya ang kapag senador at tinatakot-takot niya mga matatanda, pati kay Senator Marcoleta. Ang tinutukoy niya matanda si Senator Marcoleta. Babanatan niya, pakwelyuhan niya. Oh. Tapos ang mga kababayan, yung mga tauhan sa Kongreso, gugulong daw ang ulo. Diyos ko Lord, gugulong ang ulo mo, kamo tulpok. Hindi pa natapos ang pagpasori-sori ng Tulfo na to. Ang hambog at Hambog! pagkatarantado din ang ugali nitong Tarantado talaga. Rapi Tulfo na kinakapital niyang show niya para pagkakitaan ng mga away mag-asawa, away magnobya, yung masa nag-antay doon sa labas ng TV5 hanggang mula alauna ng umaga para lang makita at makakuha ng tulong mula sa kanya. Bilyon ang earnings yan ni Tulfo mga kababayan ha? Dahil sa Dahil sa kanyang YouTube. So wag niyong sabihin nagpa-public service yan. Pinagkakakitaan yan niya. Diyan yan yumaman. Kinakapital niya para magkamal ng milyon. Tinawag niyang kargador, mga sindikato, ang mga former Marines. Insulto mga kababayan, no? Ikaw, Tulfo, hindi ka nga siguro nakatikim ng gera. Basta gera lang ng mga kababayan. Yung airsoft, o pilit gun, maski pilit gun. Di siguro kakatikim yan. Tapos kung makabastos sa mga, grabe no, hindi na bago yan mga kababayan, yung pambabastos ni mga Tulfo sa men in uniform. 'Di ba mga pulis, mga sundalo, mga kababayan na may kabit. Akala mo kung sinong mga malilinis itong mga tulpok mga kababayan, makamura, trash talk sa mga mayroong kabit na mga pulis. Samantalang sila, itong mga bendalo. Diyos ko Lord, pa-deliver pa daw. Sabi ng mga Marines, nagpapadeliver ang mga tulpok, babae. soldiers na to na nagbubunyag, Ma'am Lorraine, ng mga katotohanan at kinalaman nila. Inggil po sa iskandalo ng flood control. Tapos, yang doon sa hearing mga kababayan, yan si Erwin Tulfo. 10 pa lang anak niyan, tapos multiple women. Diyos ko Lord, hindi pa kasali yung mga bibamak siguro. Tapos, kung maka-issue sa kabit mga kababayan, akala nyo kung sinong mga imakulado. Control at mga corruption involving such items. Ma'am, nag-react ka kanina sa ating interaction before we started. Sabi mo, napakabastos nitong Tulfo na to. Walang respeto at paggalang. Ma'am, go ahead. Yeah, because I really think that this Tulfos, parang sila Lito Lapid, no? Ay, mas okay. Okay na lang si Lito Lapid mga kababayan. They're so in over their heads, no? Hindi sila pang Senado. Talagang pinakita niya ngayon na talagang radio program lang siya. Hanggang doon lang siya, 'di ba? Wala siyang very unparliamentarian ang kanyang behavior. Bastos talaga, bastos. So ignorant. He's so stupid beyond Stupid, words. yes. I mean, the Yes. very basic things hindi That's niya kaya, stupid. di ba? Oh. So, I like what's happening, Eric. Talagang gustong-gusto ko siya kasi dahil mataas ito sa ratings noon, no? Kahit sa for the presidency. And now, hindi na ito kasi Ngayon, bantot na bantot ang ni Tulpok mga kababayan. Basta Tulfo, bantot na. Lalong-lalo na ngayon, dito sa pinagagawa, sinabi nila mga kababayan na daw ang Marines? Kargador daw? Wala. That is the final nail in the coffin mga kababayan ni Tulfo na tinawag niyang kargador ang mga ex-Marines na nagbubulgar ng kurakutan. na-unmask silang lahat sa pagkagonggong. Gonggong! Pagkamangmang nila. Mangmang, Mangmang talaga ng mga ito. At yung tawagin pa niya na sindikato, siya nga yun eh. Di Sila nga ang sindikato, no? ba siya nga, sila nga magkapatid yun eh, di ba? Oh. And parang yung ginagawa ng Armed Forces of the Philippines, dinedenigrate, di ba? Yung mga Marines, mga soldiers natin na hindi naman Ma'am, tama yung sinabi mo, Ma'am, ha? Mas ang bumabawi nga sa dangal ng Armed Forces of the Philippines right now, itong lakas ng loob ng paninindigan ng former soldiers. Bakit nila ikinahihiya ang ginagawang pagbubunyag nitong mga dating sundalo? And they cannot erase the fact. Naging sundalo mga yan, hindi nyo na yan mababawi. Naglingkod at nagsilbi sila sa bayan at sa ating mamamayan. Bakit nyo kinahihiya ang pagiging sundalo nila dati? At bakit gusto nyo tawagin silang bodyguard, kargador, sindikato? Kargador. Gusto nyo ba yon? Ma'am Lorraine, you have a Pero very alam good mo, point there sa sinabi mo.
Pero alam mo, ang ganda-ganda ng response nila nung tinanong sila kung okay lang. Anong response niyo dun sa tinatawag niya? Parang okay lang. Parang wala. Parang with expected na namin. Oo. Very Dahil, sige, kargador na ako, kargador. Pero, nag-deliver kami ng maleta. Nag-deliver kami sa inyo. Kayo ang makukulong. Sinumbong kayo ng kargador. humble yung ano. Tsaka dun mo talaga makikita, no? Pag pinapanood ko sila, yung lakas nila, yung formidability nila kasi wala nang ego eh. Andyan na para sa bayan na ito. So parang sa kanila, niyakap na nila yan. Kaya nga natatawa ako dito sa Armed Forces. Sino yun? Yung spokesperson? Si Trinidad, in-interview natin taba-taba na sa niya Kwan. ngayon. Ano nangyari, sir? Naalala mo, in-interview natin yan sa Kwan, sa Payat pa yan dati. program natin sa Laban Kasamang Bayan. My goodness, why did he become so chubby? My goodness. In just a few, so fast naman. Busog na busog eh. Yo, my goodness. Busog na busog, kagaya ni Palsis, mga kababayan. Baboy na. I hope not really, you know. You know what, no? Ang dapat mahiya sila. Sila ang dapat mahiya na Walang paninindigan. they have all these titles, no, ang tataas na mga pwesto ninyo, pero talo kayo nitong mga enlisted personnel na retired pa. And a Correct. soldier, once a soldier, always a soldier, you know that. Diba? I agree. So, I agree. kayo, Hindi nga daw dapat ex-marines, marines mga kababayan dahil nananatili ang kanilang pagka-marine. nakakahiya kayo kasi alam ninyo magnanakaw Nakakahiya. si Marcos. Oo. Alam ninyo drug addict si Marcos. Alam ninyo Patibangag kayo, mga adik. na nakikipagkuntsabahan siya sa enemies of the state, CPP, NPA, NDF. Pero tahimik kayo. Nakakahiya kayo. Wala kayong Ito, dangal ma'am. at tapang, wala kayong, alam mo yung yung sinasabi ng PMA na yan, courage, integrity, loyalty. Loyalty. Sila yon. Alam mo, Eric, kaya wala akong believe sa mga titulo. Wala talaga. Ever since, wala akong believe dyan. Pagdating sa maleta mga kababayan, ayan, titiklop yung titulo nila. Goodbye title dahil sa maleta. Ang nabibilib ako sa character, sa puso ng tao. Ito, I'm so proud of them, and they're really, they are showing us what real heroes really are, di ba? Their courage, their heroism, their sacrifice. Parang yung sinabi nila when they first came out, ito na yung huling laban namin para sa bayan. Kayo, itong mga itong armed forces na dinidistansya pa nila yung sarili nila, ito nga yung Ay, nagsasalba sa inyo nakakatawa, oh. Mag-survey tayo ngayon at sabihin ninyo, tanongin ninyo ang Pilipino kung anong tingin nila sa inyo at dito sa 18 na ito, 'di ba? I agree. Nakaka- Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. Yeah, no? And susugan ko, ma'am, madudugtungan ko yung sinasabi mo. Natutuwa ang taong bayan na may ganitong mga dating sundalo Yeah. na kayang manindigan, magbuhis ng buhay muli, magrisgo. Kaninang hapon lang, Ma'am Lorraine, mga kababayan, sinampahan din sila ng kaso kriminal ni Tulfo, Erwin Tulfo. Pati si Sa Abante. City Prosecutors ng Pasay. Oh. I think pang-6 or pang-7 kaso na rin nila ito, Ma'am Lorraine. Marami na. Sinasampa sa laban sa kanila. Yeah. At binastos pa sila ni Rafi Tulfo, no? Si Rafi Kargador Tulfo daw. ma'am, dapat sipain talaga to sa Senado eh. Hindi lang sa Senado, kundi sa mukha, mga kababayan. Right in the face. Alam mo, binastos-bastos niya rin yan Wait, dating Eric. taga-OPAPRO. Siya ba yung may mistress na ba yon or something na Viva Max. Siya yung nagbayad ng 250 Sino sa yung may- one night sa Viva Max yata yun na babae. yun, that one, that Viva Max. Ah. Yung ganun yung boobs niya. Ang sakit-sakit tingnan ng yun, boobs siya niya. yan. Kadiri. Ito yan si Rafi Tulfo. Si Erwin Tulfo naman, yung sinasayaw-sayawan at nagpipili siya, sabi ng mga dating mga Marines na to, nakikita nila at alam nila na pinagpipilian niya kung ilang babae ang kanyang Ayan. paglalaruan sa isang pagkakataon. So magkapatid Kadiri, mga mangkanor, mga robust, mga kababayan. At saka, ano nga ba? Robust. Tapos, si Ted Filon, bravo. sila, itong dalawang Rafi and Erwin Tulfo, and we're wasting money of the people for No, them. wasting. Feeling entitled, hambog, arrogant, Hambog. bastos, yung magkapatid na to. And Pangit. Kompleto na lahat. Nasa kanila na. they don't deserve to stay in the Senate. Eric, Sayang ang pera ng taong bayan dyan. Eric, remember nasa LCAC tayo, no? Hmm. What made us admire the soldiers?
That's what they're doing now, the 18, no? Inaalay Correct. nila ang buhay nila Oo. para sa bayan. And they are the ones Tapos coming between sinisira. us. Sinisirain lang ng isang tulpok, mga kababayan, mga tulpok. Diyos ko, Lord, hudas. And this, worse than terrorists, no? Mga magnanakaw, Oo. napakadami, massive, wholesale in government, they're the ones coming between us and them. Wala na tayong mapuntahan, wala na tayong kundi yung isa't isa. Alam mo, iba yung ginagawa nila, kakaiba. Kasi 'di ba, alam mo tayo, 'di ba? Marami tayong kaso, right? Mga CPP, Yeah. whatever, 'di ba? Yan sila Dicto, si Diwata, sila Torre, detain. Torre Ganyan. ring. Alam natin kung anong dinadaanan nila, 'di ba? At alam natin, mas mabigat pa ito sa kanila kasi ang kinakalaban nila buong gobyerno na talaga ng mga puro mga magnanakaw na napakarami ng atraso sa bayan. Pero sila tuloy-tuloy lang sila. And remember when we were in LCAC, the stories that I heard were the ones that inspired me to really be like our soldiers, to be brave, to be as selfless as I could be, to give my life to my country. Sila yun, no? Sila yun. Hindi Agree. ito sinasabi nitong si Trinidad na ito. No, not you, them. Okay? They're the ones. I agree, Ma'am Lorraine. Nakakahiya nga, Ma'am, Nakakahiya sila. No? Just because they want to do sip-sip to Marcos, to Gibo Chodoro, nagiging overacting ang mga statement ng AFP. Lalo Yeah. na itong si Colonel Trinidad. Overacting, pwede namang tumahimik ka na lang. Kung Yeah. wala kang magandang masabi sa gumagawa ng tama Shut up na lang. mabuti sa bayan, dahil hindi mo kayang gawin at panindigan, dahil gusto mo pang mag-general ka, kaya ka naglalabas ng mga statement na ganyan, dito mahimik ka na lang sana. You could have done better for the country than rather attacking them by discrediting them. At sinasabi mo, matagal na silang wala sa serbisyo. Huwag nyo nang ulit-ulitin na sila yung mga dating Marines. Tawagin nyo silang bodyguard ng politiko. Wow! Ha? Parang ikinahihiya mo ng mga taong ito na nakapagserbisyo Imagine, sa armed forces. The nerve, no? Sila pa The yung nerve! Kayo ang mahiya. Kayo ang mahiya kasi kayo ang may kapangyarihan na itigil Tama. itong hemorrhage ng Pilipinas. Pero hindi lang kayo tahimik pag nagsalita pa kayo ng mga bunganga ninyo. Ganyan pa ang lumalabas sa bibig nyo in defense of nangabels. that plunderer. Oo. Kayo ang mahiya. Buti pa nga sila, 'di ba? Napakahugnap. Sila nga ang nagbumabawi, 'di ba, ng honor at saka ng dignity ng Armed Forces of the Philippines, 'di ba? Diyos ko. Correct. And ma'am, speaking about Rafi Tulfo, Yeah. hindi ito Tulfo. unang pagkakataon na nang Nabwisit. babastos siya ng mga resource persons, Matagal ng na yung mga bastos. guests sa Senado, at ng pagiging hambog sa mga pinagsasabi niya. Naalala mo, ma'am, na tinawag niya magnanakaw ang mga general at ang mga retired na mga officers sa OPA Pro. Pinagtanggol ba natin noon si Charlie Galvez, no? Pinabastos-bastos niya. Later on, bumangag na si Galvez. Binastos siya ni Tulfo, ngayon, kabangag na niya. Tinatawag niyang parang puro magnanakaw. Iyon pala siya pala at ang kapatid niya pala ang sindikato talaga. Yeah. At sila ay walang, naalala mo rin ito, ma'am, ang kapatid niya si Erwin Tulfo din yata. Parehong-pareho sila. Binastos niya rin si General Bautista na naging DSWD secretary. Sabi niya, pag nakita kita, ingungud-ngud kita sa inodoro Yeah. para makapagsalita ka. Hindi niya alam, ma'am, na yun ay naging chief of the army at yun ay nag-alay ng buhay niya sa more than 35 years or almost 40 years sa serbisyo. Tapos binastos-bastos niya dahil ayaw magpa-interview sa kanya. No? Parehong-pareho yan kay Rafi Tulfo. Dapat pang radio, TV show lang sila na bagamat alam natin pinagkakakitaan nila, pero wag na nilang dalhin pa sa Senado ang kabastusan at kahambugan nila. At ito, ma'am, tinawag yung mga kargador ito, mga sindikato ito. So ano kung kargador sila? Kargador sila ng mga pinagnakawan nyo at kaya nila isinasiwalat, kaya nila inilalapag ang katotohanan ngayon sa Senado. Imbis pakinggan mo at ipagtanggol mo sila, sila pang kinakalaban at ginagawa mo parang silang kriminal, Ma'am Lorraine, no? Yun ang trato sa former 18 soldiers na ito, mga kababayan. At masaklap dyan, ginagamit ng magkapatid na Tulfo ang kanilang posisyon sa Senado bilang mga senador para mangbastos, para mag-alimura at mag-alipusta at manghamak ng mga ordinaryong mamamayan, lalo na itong mga volunteer voice whistleblowers na dumulog sa Senado, Ma'am Lorraine.
Kaya nga, gusto kong kausapin yung mga kababayan natin na bumoto dyan sa mga gunggong na yan. Kita nyo? Ito yung nakikita nyo ngayon. Maganda, nakikita nyo yung pagkabastos ng mga yan at saka talagang walang kakayanan at all. Nasasaktan pa sila na sinabi ni Senator Marcoleta na yan ang hirap kapag walang legal background. 'Di ba? Yes. Totoo naman, 'di ba? Ano bang background ng mga ito? Kasi because you said, no, that dinala nila yung kabastusan nila sa Senado. Kasi wherever they go, they'll bring their kabastusan because they're talagang mga bastos sila. Hindi lang bastos, mga arrogante na just napaka-ignorante and so stupid. I mean, just we would use a different word if it would help, 'di ba? But that's the word. They're so stupid, these two people, these Tama. brothers, talagang and and the revelations that have come out include sex with minors. Pedophiles Yes. sa mga ito. Not just that, no? We should take that up very seriously because that's a crime. And also, I don't know whose mistress it was that came out with all those photos. Si Rafi ba yun? Or Erwin? Yung and then the mistress, this Rhea something, had bags, talagang ostentatious, bags worth millions, 'di ba? And then, Oo. obviously na naretokado yung katawan niya, that's going to cost a lot of money. So you have to investigate these senators na mga magnanakaw ang Dapat. info na yan. No, At so ma'am, binanggit din ito ng kanyang kapatid na ang kanyang anak ni Rapi Tulfo na kongresista, ito yung nag-splurge ng alak at babae sa Las Vegas. 7 million isang gabi lang ang ginastos. Ma'am Lorraine, at most Anak. likely galing sa anak niya ni Rapi Tulfo. Yeah. At ito din ang anak niya na may involvement sa mga flood control na walang control pero binabaha at wala namang baha pero may flood control sa Quezon City. Anak ni Rapi Tulfo. Yan, tama ka dyan, Ma'am Lorraine. yun yung kagandahan, Eric, na nakikita ko ngayon, no? Kasi naalala mo nung nag-LCAC tayo. Yung sa akin first time ko ilang yun sa government, very short stint, 'di ba? Pero alam ko, kailangan sabihin natin ang totoo. Kasi puro puro kasinungalingan ang pinagsasabi ng CPP at mga sinungaling sila. The road before us wasn't very clear. How are we going to do this, diba? But still, we went ahead and spoke the truth clearly. And would you believe na pabagsak natin ng CPP na talagang hindi na sila makakabalik, no? Because of alam na ng tao kung sino sila. Never before na hanggang ngayon, no, na pinagtatawanan na lang sila, etc. Kasi kilala na sila, diba? Therefore, very formidable talaga ang truth.